Ang kwento ay nagsisimula sa isang batang lalaki na si Gabamaro na ihahabla ng kamatayan. Ngunit habang inihahanda ng tagapagpatupad ang kanyang espada, paulit-ulit niyang tinatamaan ang leeg ni Gabamaro, bigla itong nabasag na ikinagulat ng mga opisyal. Bumalik siya sa kanyang selda kung saan nalaman natin na siya ay sinanay bilang isang shinobi mula pagkabata, kaya't mayroon na siyang superhuman na katawan. Isang babae na si Swiri ang nagdodokumento ng pangyayari, na nagsasabing ang pagbasag ng espada ay simpleng gawain para sa isang shinobi tulad niya. At kinukumpirma ito ni Gabamaro, sinasabing ang sino mang may ganoong kakilakilabot na kasanayan sa espada ay hindi makakasakit sa kanya. Kinabukasan, iniutos ng Panginoon ang tagapagpatupad na sunugin si Gabamaro sa stake. Ngunit kahit na sinindihan siya, nakikita nila na buhay pa rin siya. Kaya't nagalit ang Panginoon. Bumalik si Gabamaro sa kanyang selda na hindi nasugatan, ngunit sinasabi niyang hindi niya sinusubukang labanan sila at gusto niya talaga silang pumatay sa kanya. Ipinapalam ni Swiri ang kanyang trabaho sa pagdodokumento ng mga pangyayari. Kaya, sinabi ni Gabamaro na hindi niya kilala ang kanyang mga magulang, ngunit narinig niya na pinatay sila ng pinuno ng nayon noong siya ay iniutos ng Panginoon sa kanyang mga tauhan na pahirapan si Gabamaro gamit ang mga toro. Ngunit nang subukan nila ito, madali niyang napabagsak ang mga toro. Sabi ni Swiri, tila lumalaban siya sa kanyang parusa at tinatanong siya kung bakit gusto niyang iwan ang nayon. Sinasabi ni Gabamaro na siya ang pinakamahusay sa kanyang nayon, nakatanggap ng pagkilala mula sa pinuno, at ikinasal pa sa anak nitong babae. Ngunit sinasabi niya na napagod siya sa inosenteng ugali ng kanyang asawa. Kaya sinabi niya sa pinuno na gusto niyang iwan ang nayon, na nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Sa gabing iyon, isa sa mga tagamasid ay nagbabala kay Swiri tungkol kay Gabamaro, sinasabing siya ay isang walang puso na pumatay ng 20 katao bago siya naaresto. Ngunit nagtaka si Swiri kung bakit ang isang walang puso ay lumalaban ng ganito lakas hanggang nakapatay ng 20 lalaki. Sa kanyang selda, nalaman natin na talagang lumalaban si Gabamaro sa mga parusa, ngunit nagpasya siyang tapusin ang lahat kinabukasan. Sa kanyang susunod na parusa, pinakulo siya sa mainit na langis, ngunit nakaligtas pa rin siya. Iniisip niya na wala siyang dapat ikabit sa nakaraan, kaya nagtaka siya kung bakit hindi siya namatay. Natakot ang Panginoon, gusto na lamang niyang matapos ang lahat, ngunit iniulat ni Swiri na maayos na ang mga paghahanda. Dinadala nila si Gabamaro sa isang tunnel, at tumawa ang Panginoon, iniisip na malapit na siyang mamatay. Dinala siya sa isang silid kung saan nakita niyang naghihintay si Swiri. Ipinakita ng Panginoon na siya ay isang subok sa espada at tagapagpatupad mula sa klan ng Amada, sinasabing kaya niyang putulin ang kanyang ulo sa isang hampas lang. Inisip ni Gabamaro ang kanyang ulo na napuputol, at naisip niyang totoo ito. Pinutol niya ang kanyang mga tali at sinubukang ilabas siya ni Swiri, ngunit naiiwasan niya ang pag-atake. Nagulat si Gabamaro nang malaman niyang nasugatan ang kanyang leeg at patuloy na umatake si Swiri habang iniiwasan niya ito. Sinasabi ni Swiri na alam niyang nagsinungaling siya tungkol sa kanyang asawa at talagang mahal niya ito, kaya hindi niya hinahayaan na siya'y patayin. Napagtanto ito ni Gabamaro. Naalala ang oras niya kasama ang kanyang asawa na nagpapalambot sa kanya, kaya kinuha niya ang isang espada at ginamit ito para lumaban kay Swiri, na tinatanong siya kung bakit niya niloloko ang sarili. Sinasabi niya na wala siyang alam sa mundo na ginagalawan niya, sinasabing siya ay walang puso. Ngunit sa isang flashback, sinasabi ng kanyang asawa na hindi siya walang puso. Habang niyayakap siya, tinatawag siyang mabait na tao dahil siya lang ang hindi natakot sa kanyang mukha. Ang mga lalaki at itinuturing na sundalo habang ang mga babae ay nandyan lamang para magkaanak gusto ng pinuno ng nayon na maalala ng kanyang anak na babae ito, kaya sinunog niya ang mukha nito para itigil ang pagsubok na mabuhay bilang ordinaryong babae, ngunit sinasabi nito na ang puso ng tao ay hindi madaling mamatay. Gusto niyang itigil ang pagiging shinobi at mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang asawa. Kaya sinabi niya ito sa pinuno, na ito ang tunay na dahilan kung bakit siya ay natraidor. Nasaksihan ni Swiri ang kanyang ama na nagsagawa ng parusa, na napaka-perpekto na ni hindi napansin ng tao na napatay na pala siya. Ginawa nitong layunin ni Swiri na tularan ang galaw nito. At nang oras na para siya ang magsagawa ng parusa, nagawa niya ito ng maayos. Ngunit ini-imagine niya ang mga taong pinatay niya na gumagapang sa kanyang isipan.
Isang lalaki na si Aizen ang nakamasid, na may duda at takot sa kanyang espada, na nagiging dahilan para mas masakit ang kamatayan ng mga tao. Sa kasalukuyan, nilagyan ni Sigiri ng piring si Gabamaru at pinasama siya sa iba pang mga kriminal. Habang iniulat sa kanila, nakaupo ang shogun sa harap nila. Binigyan silang lahat ng utos na pumunta sa Shinsenkiya at bumalik na may dalang elixir ng buhay, na sinasabing ang matagumpay na kriminal ay mapapatawad. Ipinapaliwanag ng tagapagsalita ang tungkol sa isla, ngunit pinutol siya ng mga kriminal, sinasabing, parang kwento ng engkanto. Inutusan ng mga kriminal na alisin ang kanilang mga maskara, at nakita nila ang isang lalaki na may mga bulaklak na lumalabas sa kanyang katawan. Malalaman natin na nakabalik na buhay ang lalaki mula sa ekspedisyon, ngunit may mga bukol sa kanyang katawan na nagsimulang mamulaklak. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga kriminal. Ayaw nilang isugal ang kanilang buhay sa ekspedisyon. Ngunit pinaalalahanan sila ng isang opisyal na lahat sila ay hinatulang mamatay, kaya't ang pagpunta sa isla ay itinuturing na magandang alok. Napansin ng isang kriminal na sinurugay na wala silang alam tungkol sa isla, nagtatanong kung nandyan nga ba ang elixir. Sinabi ng opisyal na malaya silang umatras, kaya sinubukan ng isang lalaki na umalis, ngunit agad siyang pinatay. Ibinunyag ng opisyal na maglilingkod ang klan ng Amada bilang mga tagabantay habang nasa isla, kaya kung gagawa sila ng kalokohan, mamamatay sila agad-agad. Pinagbabantaan niya ang mga kriminal na huwag subukan ng anumang kalokohan at idinagdag na kung mamatay ang kanilang mga tagabantay, sila rin ay papatayin. Bulong ng shogun sa tenga ng opisyal, at sinabi ng opisyal na kailangan bawasan ang kanilang bilang bago pumunta sa isla dahil wala silang sapat na kagamitan para sa lahat. Nalito ang mga kriminal, ngunit tinawag silang tanga ni Chubb habang sinasakal ang isa pang kriminal hanggang sa mamatay. Itinuro niya na walang ginagawa ang mga opisyal, kaya napagpasyahan niyang gusto ng mga opisyal na patayin nila ang isa't isa, at nagsimula silang lahat na lumaban habang masayang nanunood ang shogun. Ngunit iniisip ng opisyal na ito ay walang saysay na karahasan. Tinanong ng shogun tungkol sa mga kriminal na may pambihirang kakayahan, at sinabi ng opisyal ang tungkol sa kanila, sinasabing ang pinakatanyag ay si Gabamaru. Ngunit nang tiningnan nila siya, walang sino man ang umaatake sa kanya. Napansin ni Aizen kung paano nahihirapan si Sigiri sa karahasan, sinasabi sa kanya na mas mabagsik ito sa isla. Kaya tinanong niya ang kakayahan nito, iniisip na hindi ito angkop sa trabaho. Sinabi ni Aizen na mas mabuti sana kung tahimik na lang siyang mamuhay sa kanyang mansyon, at sinabi ni Sigiri na gagawin sana niya iyon kung kaya niya. Sa isang flashback, nakita natin si Sigiri na tumatakbo palayo sa ilang bully habang pinagtatawanan ang kanyang pamilya dahil kumikita sila sa pamamagitan ng kamatayan ng iba. Ngunit isang araw, kinuha niya ang isang espada at nakita ang refleksyon nito, na nagpapakita sa kanya ng mga espiritong nagmumulto. Sa kasalukuyan, iniisip ng ilang kriminal ang pagtakas, kaya umatake sila kay Sigiri, nakikita siya bilang madaling target. Nagtaka si Aizen kung kakayanin niya sila, ngunit tinanggap na ni Sigiri ang kanyang kapalaran bilang tagapagpatupad, at madaling natalo ang lahat, ngunit muling naramdaman niya ang pagmumulto ng mga biktima. Ngunit nawala ang mga espiritu nang sabihin ni Gabamaru na hindi tama ang pumatay ng tao. Tinanong ni Gabamaru kung may ibang paraan para pumili kung sino ang sasali sa ekspedisyon dahil hindi lahat ay gustong pumatay sa isa't isa. Pinagbabantaan siya ng opisyal, sinasabing mag-ingat sa kanyang pananalita habang iniutos sa isang lalaki na umatake sa kanya. Binalibag ng lalaki si Gabamaru ng bato, ngunit madaling naiiwasan niya ito. Gusto ni Gabamaru na kausapin siya, ngunit tumanggi ang kriminal, kaya wala siyang ibang paraan kundi patayin ito upang mabuhay. Nilapitan niya ang lalaki, sinasabing haharapin niya ang bigat habang pinapatay ang iba pang kriminal ng brutal, hanggang sa nabalisa ang shogun. Tiningnan ni Seriri ang refleksyon niya sa espada at nakita ang napakaraming kaluluwa sa paligid ni Gabamaru, ngunit tila hindi ito nakakaistorbo sa kanya. Kaya naisip ni Sigiri na ang kailangan niya ay hindi alisin ang takot at pag-aalinlangan, kundi ang lakas para tanggapin ang bigat ng mga buhay na kanyang kinuha. Pinahinto sila ng mga opisyal, sinasabing sasali sila sa ekspedisyon. At nalaman natin na ang 10 kriminal na sasama ay parehong may pambihirang kakayahan. Sumakay silang lahat sa barko at nakita ang isla habang dahan-daang pumalaot sila. Naalala ni Gabamaru noong tinusok ng pinuno ng nayo ng maraming sandata ngunit hindi bumagsak, pinatutunayan ang kanyang immortalidad,
na dahil sa gamot mula sa lupain sa kabila ng dagat. Dumating sila sa Shinsenkia kung saan sinabi ni Gabamaro kay Sagiri na totoo ang elixir ng buhay, ngunit hindi siya sigurado kung makikita nila ito sa isla. Nag-explore sila habang sinabi ni Sagiri kung gaano kaganda ang lugar, ngunit sinabi ni Gabamaro na nakakatakot ito, dahil hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Pinutol niya ang kanyang mga tali, ngunit sinabi ni Sagiri na bawal niyang gawin iyon. Ngunit sinabi ni Gabamaro na hayaan na, ipinaliwanag na iisa lamang ang kakaibang guhit bilang clue at 3 araw lang ang pagkain nila. Ngunit binalaan siya ni Sagiri, pinatali ang kanyang mga kamay, at ipinaliwanag na hindi sila magkaibigan at ang kanyang papel ay bilang tagapagpatupad. Kaya tumalima siya. Habang tinatali ni Sagiri ang kanyang mga kamay, biglang tinamaan siya ng malaking bakal na bola, na itinulak siya palayo. Bumalik ang bola sa kriminal na si Kaien, na inisip na natanggal na niya ang kanyang target. Ngunit bumangon muli si Gabamaro, pumutok ang leeg niya habang inamin na na-dislocate ito. Ipinaliwanag ni Sagiri na si Sen ay isang monghe mandirigma na nagnanakaw ng sandata ng mga taong napatay niya. Ngunit sinabi ni Gabamaro na hindi nakatali ang kanyang mga kamay, kaya tinanong ni Sagiri ang tagapagpatupad ni Kaien, si Kisho, tungkol dito. Sinabi ni Kisho na pwede nilang atali ang kanilang mga kamay sa pagbalik, sinasabi kay Sagiri na siya ang pinakamababa sa ranggo dahil masyado siyang mahigpit. Ipinakita ni Sen ang iba pang sandata, gustong subukan ito kay Gabamaro. Ayaw ni Gabamaro sayangin ang oras sa pakikipaglaban, sinasabing mauuna ang iba sa kanila. Ngunit sinabi ni Sen na dahil wala silang lead, mas mabuti niyang patayin muna ang ibang kriminal bago maghanap ng elixir. Kaya naisip ni Gabamaro na wala siyang ibang paraan kundi lumaban. Tumakbo si Sen sa kanya, ngunit sinabi pa rin ni Sagiri na atali ang kanyang mga kamay. Tinamaan ni Kaien ang kanyang ulo, ngunit nagbasag ang mace, kaya lumabas ang iba pang sandata para umatake kay Gabamaro, na patuloy na tinatali ang kanyang mga kamay habang tinatanggap ang mga sakit. Tinulak ni Sen ang kanyang sibat kay Gabamaro, nakakatapos lang atali ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang sibat, tinulak si Kaien sa ere, at habang bumabagsak ang kanyang mga sandata kay Gabamaro, sinipa niya ang isa at tinusok si Kaien sa dibdib. Inisip ni Sagiri na panalo na si Gabamaro sa isang atake lang, ngunit bumangon si Kaien, sinasabing nagsisimula pa lamang sila, ngunit madaling natalo ni Gabamaro, na ginamit ang sarili niyang sandata laban sa kanya. Gusto ni Gabamaro na ipagpatuloy ang kanilang misyon habang pinuputo ni Kisho ang ulo ni Kaien, at bumalik siya sa barko. Naisip ni Gabamaro kung gusto niyang makipaglaban, ngunit sinabi ni Kisho na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho at hindi kumikiling sa sinuman, itinuturing ang sarili na maswerte na nakalabas agad, pinaalalahanan si Sagiri na makakasama siya ng isang mapanganib na kriminal. Sinabi ni Kisho kung paano lumalabag ang iba pang kriminal sa mga patakaran at hulaan niyang patuloy silang papatayin hanggang iisa na lang ang matitira. Nakita natin si Aizen na nagtatali ng kanilang bangka sa puno nang magpakita sa kanya ang kriminal na si Rokaroda at biglang umatake sa kanya. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit nabasag ang kanyang espada at kinain siya ni Rokaroda. Natapos ang ilang ibang kriminal habang ipinaliwanag ni Kisho na madaragdagan pa sila dahil mahihina lang, ibinunyag na kumukuha rin sila ng tao mula sa nayo ni Gabamaro pati na rin sa clan ng Amana. Habang paalis siya, binalaan ni Kisho si Sagiri na huwag pababayaan ang kanyang bantay, at nag-isip siya tungkol sa tunay na karakter ni Gabamaro. Sa sandaling iyon, biglang umatake si Gabamaro sa kanya, ngunit nagawang itulak siya pabalik. Naalala ni Gabamaro noong pinatay ng pinuno ang kanyang mga magulang dahil gusto nilang lisanin ang nayon. Nagpalitan sila ng mga atake ni Sagiri habang iniisip ito, at sinabi ni Sagiri na labag sa patakaran ang patayin siya. Ngunit sinabi ni Gabamaro na kailangan niyang hanapin ang elixir bago dumating ang iba pang shinobi mula sa kanyang nayon. Nakita siya bilang sagabal, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Sagiri, na iniisip na dapat siyang ipatupad kaagad. Ngunit nahirapan siyang magpatuloy, at nalaman natin na may isang problema si Gabamaro, hindi niya alam kung bakit hindi niya kayang patayin siya. Naalala ni Gabamaro kung paano sinabi ng kanyang asawa na sundin ang kanyang damdamin. At nalaman natin na nararamdaman niya ang emosyon mula nang makilala niya ang kanyang asawa, na nakakaapekto sa kanyang misyon. Nakakita si Gabamaro ng pagkakataon, ngunit huminto siya bago matapos ang huling atake. Naitulak siya pabalik, nakikita ito bilang kahinaan,
iniisip na hindi siya makakabalik sa buhay. Kaya ipinagpatuloy niya ang pag-atake habang iniisip ang payo ng pinuno, na naging walang puso muli. Hinampes niya ang espada ni Sagiri, at malapit na niyang patayin siya, ngunit ginamit niya ang kanyang espada para depensahan ang sarili. Sa huli, si Gabomaru ang nangibabaw, handa na matapos ang laban, ngunit nahirapan siyang tapusin siya, inamin na may naiwan pa siyang emosyon, at nagsimulang umiyak, iniisip na siya ay naging mahina. Sinabi ni Sagiri na hindi ito kahinaan, kundi binhi ng lakas, dahil naniniwala siyang lakas ang hindi pagtakas sa emosyon. Pinili niyang balewalain ang kanyang kilos, gustong makita siyang harapin ang kanyang damdamin at bawiin ang kanyang buhay, sinasabi sa kanya na hindi na siya ang dati. Samantala, napansin ng kriminal na si Tomiya na nasugatan ang kanyang kamay ng isang paru-paro, at naalala niya ang nangyari sa lalaking nakabalik mula sa ekspedisyon. Kaya mabilis niyang pinutol ang kanyang kamay at pinatay ang insekto. Naguluhan ang kanyang tagapagpatupad na si Fuchi, at dumating ang iba pang nilalang sa paligid nila, kabilang ang isang higanteng halimaw. Samantala, napapaligiran din sina Gabomaru at Sagiri ng isang halimaw na isda sa harap nila. Kaya sinabi niya sa kanya na lumayo, naghahanda na harapin ito. Sa isang flashback, nalaman natin na si Tomiya ay isang napakahusay na mandirigma, at pumayag siyang maging opisyal ng isang Panginoon. Ngunit isang araw, uminom siya kasama ang kanyang Panginoon, ngunit narinig niya ang isang komentong ikinagalit niya. Kaya winasak niya ang tarangkahan ng mansyon at pinatay ang kanyang Panginoon. Nakita natin si Tomiya kasama si Fuchi habang dumating sila sa isla at napansin ni Tomiya na may kagamitan ang kanyang tagapagpatupad para sa dissection. Ipinaliwanag ni Fuchi na ang clan ng Amada ay nagsasagawa rin ng dissection upang makagawa ng epektibong gamot. Ginamit ng halimaw na isda ang kanyang mga braso para umatake kay Gabomaru, ngunit madaling naiiwasan niya at sinipa ang ulo ng halimaw. Ngunit hinawakan siya ng nilalang sa paa at ibinagsak sa lupa. Mabilis na nakabawi si Gabomaru habang naaalala ang alituntunin ng shinobi na hindi dapat lumaban sa isang hindi kilalang kalaban. Iniisip niyang umatras, ngunit biglang hinawakan siya ng nilalang, ibinagsak sa mga puno bago itinapon palayo. Nagulat si Seriri na nasaktan siya at naisip nilang tumakas, ngunit agad nilang napansin na may mga higanti na papalapit mula sa lahat ng direksyon. Gusto nilang mabuhay, kaya tuluyang nagwala si Gabomaru gamit ang kanyang nanjutsu upang sirain ang ulo ng isang higanti. Pinatay niya ang iba pang higanti habang pinapanood ni Sagiri ng humahanga, iniisip kung gaano delikado ang nangyayari. Biglang umatake ang isang higanti sa kanya mula sa likod, na naiiwasan niya, ngunit hinawakan siya ng mga halimaw na gagamba, na naglilimita sa kanyang galaw habang naghahanda ang higanti na umatake. Pinutol ni Gabomaru ang braso ng higanti, iniligtas niya si Sagiri. Malapit nang umatake ulit ang halimaw na isda, ngunit dumating ang tagapagpatupad na si Genji at pinatay ang nilalang. Sumama sa kanila ang isang ninja na si Yuzuri, tinatawag si Gabomaru na kamangha-mangha sa pagpatay sa lahat ng nilalang mag-isa. Tinanong ni Gabomaru ang kanyang motibo habang lumalapit siya, sinusubukang tuksuhin siya para makipagtulungan, ngunit pinigilan niya ito, sinasabing hindi gagana ang tukso sa kanya. Sinabi ni Yuzuri na gusto lang niyang subukan, ngunit seryoso siya sa pakikipagtulungan. Si Seri ay nagtataka kung bakit may dalawa siyang executioner sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Genji kung paano siya naitalaga sa ibang kriminal na napatay ng babae, kaya naisip niya na baka ang isang executioner lang ay hindi sapat para kontrolin siya, kaya nagdesisyon siyang sumali sa kanila, ngunit natagalan si Gabomaru sa paliwanag at naisip na tila kakaiba ito, kaya napagpasyahan nila na siguro siya ay naseduce. Ipinakilala naman ng isa pang executioner ang kanyang sarili bilang senta at sinabi ni Yuzuri tungkol sa mga nilalang sa lugar na mahalaga ang paghahanap ng elixir pero hindi sila pwedeng umatake ng walang plano. Sinabi ni Seriri na walang problema sa pagtutulungan, at niyakap siya ni Yuzuri, ngunit hinawakan muli siya ni Gabomaru, sinasabing hindi niya siya mapagkakatiwalaan, pero ginamit ni Yuzuri ang kanyang mga paa para hilahin siya palapit. Sinasabi na hindi niya kailangan siyang pagkatiwalaan dahil sa huli ay pagtataksilan nila ang isa't isa dahil isa lang ang mapapatawad, kaya iminungkahi niya na gamitin na lang muna nila ang isa't isa. Umatras si Gabomaru habang iniisip kung paano siya matutulungan, at ibinunyag ni Yuzuri na marami siyang impormasyon. Sinasabi na ang totoong panganib sa isla ay ang human-faced butterfly na may hallucinogen at lason. Ipinakita niya kung paano niya nakuha ang impormasyon.
Sinabi niya na sinubukan niya ang mga insekto sa isa pang kriminal na napatay niya. Sinabi ni Sena tungkol sa mga gamit ng mga halimaw na may Buddhist designs na kakaiba sa kanya. Sinabi ni Yuzuri na marami pa silang hindi alam kaya dapat silang magtulungan upang matuto pa. Sinabi ni Gabamaro na gusto niya ng impormasyon. Sa kasalukuyan, nagulat ang magkapatid na may 3 higanteng nilalang sa harap nila. Agad na umatake si Chubb habang ipinakita ni Toma na ang lakas ng kapatid ay mabilis niyang nauunawaan ang sitwasyon. Nakabawi si Seri at sinabi ni Ginji na ligtas sila sa isang kuweba. Sinasabi niya kay Sagiri na nalasunan siya ng mga kaliskis ng butterfly, pero agad siyang bumangon upang bantayan si Gabamaro. Lumabas siya sa kuweba at nakita si Gabamaro na naghahanda ng hapunan habang inaayos ni Sena ang kanilang sira-sirang damit. Habang kumakain, ibinunyag ni Gabamaro na nag-scout siya sa isla at natutunan ang tungkol sa flora. Sinabi niyang may nakita siyang ilang bulaklak na kamukha ng lalaki na ipinakita sa kanila, kaya napagpasyahan nilang ang mga nawawalang tao ay naging halaman na sa isla. Hindi nakakita si Gabamaro ng anumang katulad ng clue, ngunit iminungkahi ni Senta na huwag masyadong umasa sa illustration dahil hindi alam ng opisyal ang tungkol sa isla. Napansin ni Seriri kung paano ang mga nilalang sa isla ay may mga bahagi ng hayop na nakapatong sa humanoid form, at idinagdag ni Sena na tila relihiyosong gamit ang mga ito. Sinabi niyang parang mga malformed gods ito na tila tema ng isla at ng mga nilalang. Mamaya ng araw, sinabi ni Ginny kay Sagiri na bumalik sa mainland dahil sa iniisip niyang hindi siya sapat na malakas para mabuhay. Pero iniisip ni Sena na hindi ganoon kadali ang pagbabalik dahil karamihan sa tao ay hindi nakakaalis mula sa isla. Nakilala natin ang executioner na si Tenza habang sinusubukan niyang makatakas sa isla kasama si Nurugay. Sa huli nakatagpo sila ng barko, pero habang papalapit, na-realize nilang nasira ang barko pati ang iba pang barko sa paligid. Inisip ni Tenza na siguro lahat ng barko ay nagtatangkang umalis at nakita nilang gumagalaw ang mga nilalang sa paligid, kaya hinugot ni Tenza ang kanyang espada, pero inatake sila ng isang sea monster. Pinilit silang tumalon mula sa kanilang bangka, nakalapag sila sa shipwreck at may lumitaw pang mga tentacles sa paligid. Pinuputo ni Tenza ang mga ito habang naghahanap ng magagamit na barko, at iniisip ni Nurugay kung siya ba ay pinarurusahan. Naalala ni Nurugay noong pinamunuan niya ang grupo ng mga samurai sa kanyang baryo at na-wipe out nila ang kanyang buong baryo, pero iniwan siya ng mga lalaki para gamitin sa paghahanap ng iba pang baryo. Habang nakakulong siya, nakita siya ni Tenza. Alam niyang inosente siya, at ipinakita ang offer ng pardon. Habang tumatakbo, nakatagpo sila kay Kisho na ngayon ay nagiging bulaklak. Sinubukan ni Tenza kausapin siya, pero hinati siya ng tentacle. Nagpapaalala ang katawan ni Kisho kay Nurugay sa kanyang yumaong lolo, kaya lumuhad siya. Sinasabi kay Tenza na tumakas na lang siya at sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng lahat sa kanyang baryo. Pinrotektahan siya ni Tenza mula sa mga tentacle. Tinatanong kung gusto niyang mamatay, at na-realize ni Nurugay na gusto niyang mabuhay, kaya binigyan siya ni Tenza ng espada. Lumaban sila sa mga tentacle hanggang makarating sa isang bangka na ginamit nila para bumalik sa isla. Na-realize nilang pinipigilan ng agos ang pagtakas at tila napapaligiran ng sea monsters ang isla, kaya nagdesisyon silang kailangan nilang mangalap ng mga kakampi para sa pagbabalik, habang si Ginji ay nagsabi kay Sagiri na umalis pa uwi, pero iniisip ni Sena na pwede siyang tumulong kung kailangan pigilan si Gabamaro. Sinasabing parang nagbago siya matapos makasama siya. Gabing iyon, pumunta siya kay Gabamaro, na nagtatanong kung mas maayos na ang pakiramdam niya dahil alam niya ang sugat na ibinigay niya ay nagpapabilis ng epekto ng lason ng insekto. Ibinunyag niya kung paano siya pinakalma ni Sagiri, at sinasabi ni Gabamaro na mas malakas siya kaysa sa kanya, pero hindi niya alam paano ipapaliwanag sa kanya. Sinasabi niya na ang karanasan ay makakatulong sa kanya upang maunawaan ang kanyang lakas. Kinabukasan, sinabi ni Sagiri kay Genji na hindi siya aalis, kaya hinugot nito ang espada. Sinusubukang takutin siya, pero agad siyang nadisarmahan. Kinuha ni Genji ang espada habang pinapagalitan siya. Biglang lumitaw si Roarota sa likod niya, at naitulak siya palayo. Noong bata pa, si Roarota ay may walang kapantay na gana sa pagkain at gustong maglaro gamit ang mga kamay, ngunit kalaunan nagwala at kinain ang lahat ng tao sa kanyang baryo. Tinutukan ni Roarota si Sagiri, pero sinipa siya ni Gabamaro palayo. Bumangon si Rokaroda at nakita siya ni Gabamaro bilang mapanganib na tao. Nagtataka kung bakit hindi nasaktan ng sipa niya. Naalala niya kung paano siya sinanay na suriin ang kakayahan ng kalaban, kaya nagdesisyon siyang obserbahan bago kumilos. Pinulot ni Rokaroda ang isang puno at itinapon kay Gabamaro na tumakas.
iniisip niyang mas malakas si Roarote kaysa sa kanya, humingi siya ng tulong kay Yuzuri, pero pinaalala niya na responsable lang siya sa pagkolekta ng impormasyon habang nagsisimula siyang palakpakan para sa kanya. Humugot si Roaroto ng malakas habang iniiwasan ni Gabamaro ang mga atake, iniisip na pwede siyang mamatay sa isang suntok, sinubukan niyang itapon ang mga bato sa kalaban, pero tila walang epekto. Nakita niya ito, ginamit ang sash gamit ang nanjutsu para gawing matigas na parang bakal, pero hindi ito epektibo. Sinubukan ni Seriri gamutin ang sugat ni Genji, pero sinabi niya tumigil, alam niyang hindi na siya maisasalba, sinabi niyang tumakbo, pero tumanggi siyang iwan siya. Sinasabing huwag sumuko, napagtanto ni Genji na pinili niya ang sariling paraan ng buhay, kaya ibinigay niya ang kanyang espada, ipinaliwanag kung paano ang espada ng mandirigma ay kanyang kaluluwa, gusto niyang patayin ni Roaroda habang nakikita siya bilang isa sa kanila, nauubos na ang opsyon ni Gabamaro, iniisip na ang tanging paraan para talunin siya ay gamitin ang fire technique, pero alam niyang delikado ang close combat, biglang naputol ang daliri ni Rokaroda nang sumali si Sigiri sa laban. Natagpuan ni Gabamaro na tamang-tama ang timing niya, at alam niyang kailangan nilang putulin ang ulo niya, pero masyadong mataas siya, kaya sinabi ni Gabamaro pumunta sa paa, habang dinidirekta ni Gabamaro ang atake ni Rokaroda, tinamaan ni Sigiri ang paa, ngunit walang epekto, at natapon siya habang sumusuntok siya, na-realize ni Seriri na nagkamali siya dahil sobra sa agresibo, kaya binitiwan ng emosyon, tumama si Rokarot, nakaiwas si Gabamaro. Ngunit na-realize niyang nasugatan ng paa, tinamaan ni Sigiri ang braso ni Roarot, ngunit walang epekto, at sinabi niya kailangan tamaan ang puwang sa pagitan ng mga buto para maging decisibo, kailangan nakaukoy para ma-execute, biglang sumigaw si Rokarota, naglabas ng malakas na sigaw, pinukaw ang kanilang pandama, tinamaan si Gabamaro bago makarespond, itinulak sa lupa, nakaligtas si Gabamaro, ngunit lumuhod, umuubo ng dugo. Si Rokaroda ay malapit nang tapusin siya, pero sumingit si Sigiri, sa sandaling iyon nakamit niya ang kalmadong estado ng isip, madaling na-deflect ang atake, nagulat ang lahat, habang nakikipaglaban, sinabi ni Sena na si Sigiri ang lowest-ranked executioner dahil bilang babae, hindi angkop pamunuan ng clan, ngunit sa pure skill, alam ng mga executioner mas magaling siya kaysa karamihan, nadulas si Roar, at malapit nang tapusin ni Sigiri, ngunit tumalon siya. Nag-isip si Gabamaro ng plano gamit ang fire ng jutsu, itinapon ang flaming projectiles, sinunog ang paligid, tumakas si Yuzuri, alam na plano ni Gabamaro ang pagsakal kay Rokaroda gamit ang usok, nagtagumpay ang plano, si Rock Arrow ay lumuhod, nahirapan huminga, naghahanda si Sigiri para patayin, sinubukang umatake, ngunit pinilit ni Gabamaro ang kanyang kamay sa lupa, at nagawa ni Sigiri ma-execute, ngunit sa mata niya, na-realize ni Sigiri na misunderstood ang buhay ni Roaroda, hindi alam kung gaano siya kalakas, aksidenteng pumatay sa tao habang naglalaro lang, nag-alala si Gabimaro baka maakit sa apoy ang mga halimaw, kaya umalis sila, iniwan ang labi ni Genji, nagtago habang dumadaan ang mga higanti, at iminungkahi ni Gabimaro na puntahan ang direksyon ng mga halimaw, iniisip na pwedeng itong magdala sa elixir, nakasabay sila kay Yuzuri at Santa, nagulat sila na may nayon sa isla. Habang ang mga magkapatid ay mas malalim sa gubat, nakita ang dalawang nilalang na nagmamahalan, naisip ni Cho kung halimaw sila, at nagalit ang dilaw na si Jufa sa kanila sa pag-istorbo ng mood, iniisip ni Gabamaro kung kaibigan o kalaban ang residente, nakita niya ang batang babae na nagmamasid, kaya hinabol niya, nahuli siya, tinanggal ang hood, nagulat na bata pa, biglang umatake ang tree monster, tumakas ang bata, hinabol ni Gabara. Iniisip alam ng bata ang tungkol sa isla, iniiwasan ang tree attack at sinipa habang sumunod si Sigiri, ginabayan ang mga kasama, inalis ni Yuzuri ang salamin ni Sena, sinabi ayaw niyang makita ang teknik, uminom ng cup na may kakaibang likido, nahuli ni Gabamaro ang bata, hinawakan ang kamay, pero itinapon siya sa lupa, nagulat siya, dahil hindi pwede ng bata iyon sa kanya, hinabol ni Sigiri, sinasabi gusto lang nilang makipag-usap, huminto ang bata. Nahuli ni Sigiri, biglang sinubukang suntukin siya, pero hinarang ni Gabamaro, napansin ang lakas ng bata, tinulak siya ng ilang hakbang, sinabi ni Gabamaro sa desperadong sitwasyon, hinuli ang ilang baging. Binalot ito sa kanya, isinabot sa ere, nagsimula umiyak ang bata, kaya pinakawalan, pinakalma ni Sigiri, sumali si Yuzuri, sinabi nagpursigi siyang talunin ang nilalang,
Nagtipon sila upang pag-usapan ang susunod. Sinabi ng tree creature ibalik ang bata at dadalhin sa nayon at sabihin tungkol sa elixir. Hindi nagtitiwala si Yuzuri, pero binanggit na may paliguan sa nayon. Agad nagbago ang isip, dinala sila sa nayon na parang ghost town. Sinabi hindi ganito libong taon na ang nakalipas. Dinala sa bahay. Naligo si Yuzuri kasama si Sagiri habang nagbigay ng pagkain sa kalalakihan. Nagduda si Gabamaru. Nagtanong tungkol sa isla at elixir. Nagtipon sa pagkain. Sinabi ng nilalang ang isla ay tinatawag Kataku, isla kung saan naninirahan ang mga Diyos. Kinumpirma ang elixir. Sinabi tungkol sa alamat na tinatawag itong Tan. Tinanong ni Gabamaru kung saan ito. Iginuhit ng nilalang ang 3 bilog sa sahig. Sinabi na sa ikalawang bilog sila. Elixir nasa gitna ng isla. Tinatawag na Horai. Humingi si Gabamaru ng patunay. Sinabi ng nilalang hindi sila magdududa kapag nakilala ang 10th son, magaganda at immortal na nilalang. Nakita natin si Chubb matapos putulin si Jufa sa gitna, pero nag-regenerate ang katawan, parang bago. Sinabi ng Tree ang 10th son nasa ibang level. Walang dahilan para magsinungaling, lahat mamamatay sa 10th son. Natalo ang magkapatid kay Joa, itinapon sa pit na puno ng tao na naging bulaklak, tinulungan ni Toma ang kapatid habang nakabawi. Ipinakita ng Tree paano nagiging tan ang buhay ng mga naging bulaklak, nararanasan ng tao ang eternal bliss, ipinakilala ang sarili bilang Hako. Ang bata ay si Mai, nakatira sila sa isla ng siglo na. Pagkatapos, pumunta ni Gabamaru at Sagiri sa paliguan, nakatagpo si Mai, umiiyak muna, pero sinabi ni Gabamaru lahat ay nagbabahagi sa paliguan sa kanyang baryo. Napansin ni Sagiri ang malaking peklat. Naalala ni Gabamaru sinabi ng asawa ang kahalagahan ng tamang pahinga, sinabihan si Mai huwag mahiya sa peklat, pinakamagandang babae na kilala niya may malaking peklat, sinabi hindi mahalaga ang hitsura. Nagulat si Sagiri, habang naglalakad, naalala ni Gabamaru ang prioridad, iniisip walang oras para makipagkwentuhan. Sa flashback, nakita si Tenza lumaki sa slums, hindi pinakain ng magulang, walang magawa kundi magnakaw para mabuhay. Isang araw natagilid sa grupo ng swordsman na minamaliit siya, kaya natalo niya sila, pero nailigtas ng makialam si Executioner Shiayon. Sa kasalukuyan, naglakad si Tenza sa baybay kasama si Nurugai, biglang lumapit ang 10th son na si Zujan, nag-transform sa lalaki, nagtanong tungkol sa mga patay na halimaw, iniisip kung sila ang may gawa, sinubukan tumakas, pero nahuli agad ni Zujan, binulabog si Tenza ng energy pulse, umatras si Nuruga, humarap kay Tenza, biglang pinutol ni Tenza ang mga mata, agad nag-regenerate, sinabi ni Tenza at Nuruga tatakas sila, nagpakawala ng combo, pinutol si Zujan, sinalita ang signal para tumakbo, habang tumatakbo, hinarang ng Zujan ang daan habang nag-regenerate, biglang inihagis ni Shiayon ang espada kay Zujan, binigyan ng oras ang duo para makatakas, kahit bulag si Shiayon, nakikita gamit ang ibang senses, nakatakas sila. Nalaman na si Shiayon ang master ni Tenza, sinabi pupunta sana siya pauwi, pero hindi makita ang Agos palabas, sa huli natagpuan ang Agos palabas, naramdaman ang presensya na kakaiba, alam na limitado ang kaya niya mag-isa, nagpa siya humanap ng kakampi sa isla, tinanong si Tenza bakit tumutulong kay Nurugai, ipinakita paano pinatay ang kriminal na nagtangkang Aisedos siya, sinabi ni Tenza inosente si Nurugai, biglang lumitaw si Zujan sa likod ng duo. Sumugod si Shiayon para iligtas sila, pero damyugo ang leeg, sinubukan ni Tenza umatake, naglabas ng malakas na slash combo, madaling iniiwas ni Zujan. Hinrarang gamit ang daliri, gumawa ng 4 na butas sa katawan ni Tenza. Nakita natin sa flashback kung paano gustong tumulong ni Shiayon sa oras ng pahinga, nakita ang potensyal sa Tenza, tinuruan siyang gumamit ng espada, sinabi na makakatulong sa proteksyon, iniisip ni Tenza wala siyang potensyal, nagdesisyon sumuko, pero sinabi ni Shiayon pwede lang sumuko kapag nakatama siya sa Shiayon. Habang umaalis sa dojo, nakatagpo si Tenza si Aizen, gusto makisabay sa lakad, dinala sa sementeryo, ipinakita ang libing ng dating junior ni Shien na si Teshan, kulang sa motibasyon tulad ni Tenza, nagdesisyon iwan ang dojo, ngunit namuhay sa krimen para makakain, sa huli pinatay ni Shiayon, pero mas naging passionate sa pagtulong at maging mentor. Tinanong siya ni Fuchi kung bakit niya gustong gawin ito, kaya ikinwento ni Gabamaru sa kanila tungkol sa 10th son at nagulat sila na may ganitong makapangyarihang nilalang, hindi nagtitiwala si Fuchi sa kanya, ngunit sumali si Tomiya, nais labanan ang 10th son at inihayag na hindi siya interesado sa pardon,
Nalaman namin na gusto ni Tomiya na maitala ang kanyang pangalan sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagtalo sa 10th Son habang si Fuchi naman ay nais pag-aralan ang kanilang mga labi. Nagpasya silang magtulungan at si Gabamaru ay handang magbigay ng karagdagang impormasyon ng magising si Mai. Nagulat si Gabamaru na makita na lumaki si Mai sa maikling panahon. Tinawag niya ang pangalan ni Gabamaru at napagtanto niyang kayanan niyang magsalita. Pinasasalamatan niya siya sa pagsagip sa kanyang buhay. Tinatanong kung katulad ba siya ng 10th Son. Sinabi ni Mi ang tungkol sa towel, ang kapangyarihan na ginagamit ng mga 10th Son, ngunit makapagbigay lamang siya ng malabong paliwanag dahil hindi pa siya sanay magsalita. Samantala, ipinaliwanag ni Hako na ang lahat sa mundo ay nilikha ng daloy ng tao at may kinalaman ito sa pinagmulan ng universo. Sa kabila ng kanyang paliwanag, nahihirapan pa rin silang maunawaan. Sinubukan ni Nurugay na ambush si Shiayon, ngunit napatigil siya at pinaiwang balikat ang kanyang espada. Sinasabi na hinding-hindi niya ituturo kung paano ito gamitin. Pinakiusapan niya na turuan siya dahil ayaw niyang makita mamatay ang kanyang mga mahal sa buhay. Narinig ito, ipinaliwanag ni Shiayon kung paano ang lahat sa mundo ay gumagawa ng natatanging alon. Ito ang ginagamit niya upang makita ang mundo sa paligid. Ipinaliwanag niya na ang paggamit ng alon ay nagpapalakas din ng kakayahang pisikal, na halos kapareho ng benepisyo ng tao ayon kay Hako. Sinabi ni Shiayon na mahirap madama ang mga alon dahil dapat nasa balanseng estado ng isip. Sinabi niya kay Nurugay na hindi siya wastong humahawak ng espada habang hinailan niya ang kanyang espada upang ipakita kung paano ito gamitin. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga halimaw sa paligid nila, at naramdaman ni Shiayon ang kanilang presensya, kaya isa-isa niyang tinanggal sila habang nagbibigay ng tips kay Nurugay sa pakikipaglaban. Isang grupo ng mga halimaw ang papunta kay Gabamaru at sa kanyang mga kaalyado, kaya kumilos si Tomiya, pinatay lahat ang halimaw ng sabay at iniangat si Mai. Sinasabi sa kanya na turuan siya ng kapangyarihan ng tao. Habang dumarating pa ang mga halimaw, pinagmamasdan ni Gabamaru ang mga ito, at nakita niya ang isang anino sa likod nila. Samantala, pinag-uusapan ng dalawang 10th Son kung paano nagiging bulaklak ang mga tao matapos ihagis sa pit, na nagpapadali sa pag-aani ng tan. Iniisip nilang hindi maliligtas ang pit dahil pipigilan sila ng mga taong naging bulaklak habang sinusubukan nilang makatakas. Ngunit nakita natin si Chobei na umaakyat sa pit habang pinipigilan siya ng mga taong naging bulaklak, ngunit pinipilit niya ang kanyang daan, pinapayagan silang marating ang ibabaw. Determinado si Cho na patayin ang 10th Son, sinasabi na ang kanilang kahinaan ay sa ibabang bahagi ng katawan habang tinuturo na doon nagsimula ang regeneration ng 10th Son. Kaya iminungkahi niyang ituon ang pag-atake doon, at humanga si Thomas sa kakayahan ng kanyang kapatid na basahin ang sitwasyon. Biglang lumitaw ang isang halimaw at tila handang makipag-usap. Sinasabi na nakatanggap ito ng utos mula sa 10th Son upang magsiyasat. Ipinakilala ang sarili bilang Doshi, na nagsasabi na nag-scout ang kanyang mga kasamahan sa iba pang tao sa isla. Ipinaliwanag na ang Doshi ay kanang kamay ng 10th Son dahil kaya nilang mag-isip. Gusto ng Doshi na bumalik ang mga kapatid sa pit. Sinubukan ni Chobei na sipa ngunit naiiwasan ito at tinamaan siya sa mukha, ngunit nanatili siyang matatag. Hinawakan ang braso ng Doshi at ginamit ang lakas upang putulin ito. Muling tumubo ang braso at tinawag ng Doshi ang mga halimaw upang harapin sila. Mabilis na tinanggal ni Toma ang mga halimaw. Habang nagpapatuloy si Chob sa pakikipaglaban sa Doshi, naramdaman nito ang towel niya habang umaatake at sinabi na ang mga atake mula sa isang hindi gumagamit ng towel ay maliit lamang dahil kaya nitong mag-regenerate agad. Nakita nito ang disturbance sa towel ni Chob, tinuturing ito bilang blind spot, at nasugatan si Cho, bumagsak sa lupa. Sinabi ng Doshi kung gaano ka-fragile ang mga tao at balak niyang ibalik siya sa pit, ngunit biglang itinulak ni Chobei ang kamao sa mukha ng halimaw at bumangon muli. Nagtataka ang Doshi kung paano nakapag-regenerate si Chobei. Iniisip na nakipag-merge siya sa mga halaman sa pit. Sinabi ni Chob na naramdaman niya ang isang bagay mula sa Doshi at iniisip na ito ang susi para talunin ang 10th Son. Umatake ang Doshi para patayin siya. Ngunit nakapag-block si Chob. Ang impact ay sumire sa kanyang mga braso ngunit mabilis na bumalik sa ayos. Nagpapatuloy ang palitan ng atake. At nakapuwersa si Cho na itulak ang halimaw pabalik habang napapansin na patuloy na lumalaki ang towel niya. Hindi alam ni Cho kung ano ang nangyayari sa kanya, at iminungkahi ng halimaw na nagbabago siya sa isang bagay na hindi tao, ngunit hindi siya nababahala. Sinasabi na walang nananatiling pareho sa mundo. Nalaman natin na nang kuhanin ng mga bandido ang mga kapatid, hindi sila kumbinsido na maaari silang sumali dahil sa kanilang pribilehiyadong pagpapalaki.
ngunit pinutol ni Chobei ang kanyang sariling mata upang hikayatin sila at iyon ang dahilan kung paano siya tinanggap sa grupo. Tumakbo si Chobei sa doshi habang tinitiis ang energy blasts at nakapindot sa navel nito na nagdulot ng dugo. Pinatutunayan na ang navel ang mahina, tumalon pabalik ang doshi, naglunsad ng energy blast ngunit nakaiwas si Chob. Sinabi niya na kayanan niyang makita ang enerhiya sa paligid ng katawan nito, na ikinagulat ng doshi. Tumawag sa mga halimaw para tulungan siya, ngunit napatay na ni Toma ang mga ito. Kinokolekta ng halimaw ang towel energy gamit ang kamay, ngunit sinipa ito ni Chobei at nireplika ang teknik, ginamit upang makabutas sa tiyan ng doshi. Naramdaman niya ang towel ng doshi at napagtanto niyang malapit na itong mamatay, kaya nagsimula siyang magtanong tungkol sa tension. Sa sandaling iyon, nag-aalala si Toma nang mapansin ang mga marka sa katawan ni Chob na parang mga baging at lumalaki. Nalaman natin na katulad ng peklat sa katawan ni Mai, sinusubukan ni Tomiya matutunan ng tao habang nakikipaglaban, humihingi ng payo kay Mai, ngunit sinabi nitong mali ang ginagawa niya. Pinagmamasdan nila si Gabomaru habang nakikipaglaban, ngunit napansin ni Mai na hindi rin niya ito naiintindihan. Nakikita ni Fuchi si Mai bilang misteryo, iniisip kung sino siya, habang naaalala ni Gabomaru kung paano ginamit ng bata ang kapangyarihan upang iligtas siya. Napagtanto niyang hindi siya ordinaryong tao, nakilala ng doshi na namumuno sa grupo si Mai, kaya umatake siya kay Toma, na nakapag-block ngunit hindi niya mapigilan ang halimaw na kunin si Mai. Sinabi ng doshi na matagal na niya itong hinahanap, ibinunyag na pinalayas siya mula sa palasyo at nawala mula sa Horai, ipinagbawal sa kanila na hanapin siya, ngunit masaya ang halimaw na natagpuan siya. Tinanong ni Gabomaru kung ano ang nangyayari at sinabi ng doshi na hindi siya kabilang sa mga tao. Ipinakilala na sumisip-sip siya mula sa mga tao tulad ng Tenson. Pinilit ng halimaw si Mai na bumalik sa Horai, ngunit tumingin siya kay Gabomaru na may malungkot na mukha, kaya lumapit siya sa kanya, sinasabi na ayaw niyang umiyak siya. Kasama ng kasamahan ng doshi, nag-summon sila ng mga centipede at paru-paro. Sinubukan ni Tomiya umatake ngunit agad na pinigilan ng toe attack, at ipinagpatuloy ng doshi ang pag-atake sa kanila, ngunit napigilan lahat. Nagtataka si Gabomaru kung bakit gusto nilang makuha si Mai. Ipinaliwanag ng doshi na tinutulungan siya sa pagsasanay ng tao. Ibinunyag na may 5 hakbang sa pagmaster ng tao, at ang pinakamahalaga ay nangangailangan ng partner dahil kailangan magsanib sa pag-ibig. Ipinaliwanag ng doshi na lahat ng bagay ay may yin at yang energies at parehong umiikot kapag nagsanib ang lalaki at babae. Gusto nilang makuha si Mai dahil siya ay may pinakamataas na kalidad ng yin energy na maaaring ipalipat sa kanilang yang energy. Ipinahayag din na ang pinagmula ni Mai ay katulad ng Tenson ngunit inferior dahil may yin energy lamang, dahilan kung bakit pinalayas siya sa palasyo, iniwan bilang training partner ng doshi. Hiningi nila si Mai na bumalik ngunit nagalit si Gabomaru at tumangging ipagkaloob siya. Nag-transform ang doshi katulad ng ginawa ni Zujan bilang flower monster. Nahirapan si Tomiya laban sa butterfly monster habang ginamit ni Gabomaru ang fire technique upang sirain ang braso ng kalaban. Nag-fire barrage ang monster, ngunit nakaiwas si Gabomaru kung matras ang dalawang mandirigma habang hinabol ng butterflies, ngunit gumawa ng firewall si Gabomaru gamit ang fire breathing technique. Napansin niya na ngayon ay nararamdam niya ang tao kahit bahagya, ngunit nais niya itong makita ng mas malinaw. Sa sandaling iyon, sinabi ni Fuchi na na-decode na niya ang mga salita ni Mai, kailangan ang isip ay malakas at mahina upang makita ang tao. Hinawakan ni Mai ang mga kamay ni Gabomaru, tinutulungan siyang maramdaman ang sariling tao. Ipinaliwanag ni Fuchi na kailangan paluwagin ang isip ni Gabomaru. Nalito ito sa simula, ngunit naalala niya ang sandali kasama si Sagiri at nagsimulang maunawaan ang konsepto. Naghanda siyang harapin ang mga halimaw habang sinasabi ni Mai na napakalaki ng tao ni Gabomaru. Umatake ang doshi gamit ang tao blasts ngunit malinaw na nakikita ni Gabomaru ang paparating at nakaiwas sa lahat ng atake. Tumakbo patungo sa halimaw, sinubukan itong suntukin ngunit nakaiwas at napansin niyang kayang hulaan ang atake sa pamamagitan ng pag-sense sa pagdalaw ng tao. Sinundan siya ng halimaw, ngunit hinawakan lamang ni Gabomaru ang mga kamao nito. Naputol ang braso at nataman ng kick sa parehong halimaw. Ayaw manguna ni Tomiya kaya umatake ang centipede monster, hinati ito sa dalawa habang sinunog ni Gabomaru ang butterfly doshi. Habang nakikipaglaban si Shiayon kay Muden, nak-pushback siya. Nagulat si Yuzuri sa lakas niya,
at nakita ni Sagiri na hindi makapagpagaling si Muden mula sa atake ni Shi-Ayon. Ngunit nasugatan si Shi-Ayon at lumalaki ang mga bulaklak sa katawan, agad niyang pinutol, ngunit iniisip ni Sagiri na sobra na ang nawalang dugo. Nais ni Seriri tumulong, kaya iminungkahi ni Nurugay na umatake silang lahat, ngunit sinabi ni Yuzuri wala na siyang enerhiya. Biglang niyakap ni Nurugay at niyakap rin si Sagiri, nagtataka kung ano ang ginagawa. Sinabi ni Nurugay na dati niyang ginagawa ito sa kanyang lolo upang palakasin. Iniisip ni Sagiri may kinalaman sa tao, mabilis silang tumulong kay Shi-Ayon. Sinabi ni Sagiri ang kahinaan sa navel, napansin ni Shi-Ayon na may 2 navel si Muden, at kahit gasgas lang ay fatal. Ipinaliwanag ni Sagiri na binalot nila ang sarili sa mucus ni Yuzuri upang maiwasan ang gasgas at tumigil ang paglaki ng bulaklak, kaya plano nilang maging decoys. Lumitaw si Muden sa likod ni Nurugay, pinrotektahan ni Sagiri, pinuputol ang mga baging ni Muden. Humanga si Shi-Ayon sa kakayahang masense ang waves at nagamit ito upang hulaan ang mga atake. Naghanda si Shi-Ayon umatake ngunit nagsimula si Muden sa energy blasts. Pinutol ni Sagiri at Nurugay ang ilang baging, sinamantala ni Shi-Ayon upang putulin ang isa sa mga paa ni Muden. Bumagal ang regeneration, iniisip ni Sagiri na kaya nilang manalo, ngunit malapit na siya sa limitasyon. Bumangon si Muden, naglabas ng enerhiya sa lahat. Ngunit nagpatuloy si Shi-Ayon sa pag-charge. Si Sagiri at Nurugay ay naipit ang mga kamay ni Muden, pinagsama ni Shi-Ayon ang lahat ng lakas sa kanyang espada. Ngunit bago umatake, nagtataka kung tama ba ang navel bilang kahinaan dahil wala siyang naramdaman na alon mula roon. Nauubos na ang oras, ngunit biglang sinabi ni Senta na ang kahinaan ay nasa gitna ng bulaklak dahil doon nakapaloob lahat ng nutrients. Pinutol ni Shi-Ayon at natalo si Muden sa tamang oras. Nagmadaling nag-check si Seriri kay Senta, ngunit sinabi ni Yuzuri na wala na siyang oras, ipinakita na may isang huling hininga lang, ngunit mas mabuti itong gamitin kay Shi-Ayon. Hindi tinanggap ni Seriri, ngunit sinabi ni Yuzuri realist lang siya, sinabi kay Senta na hindi siya makakarouse. Sinabi niyang maging totoo sa sarili sa huling sandali, iniisip ni Senta na nasa mga bisig ng minahal. Pagkatapos nito, nagtataka sila kung ano ang susunod gagawin. Tumanggi si Sagiri na mawala ng higit pang tao, hindi na nakikita sila bilang kriminal at executioner, ngunit nagpa siya gawin ang lahat upang makabalik silang buhay. Samantala, nagkamalay si Gabamaro at agad naging alerto. Sinabi ni Tomiya na mag-relax at nagtataka si Gabamaro kung nasaan sila. Ipinakita ni Fuchi na nakakita sila ng kuweba sa kalagitnaan ng lambak, at tila nawalan ng memorya si Gabamaro. Nagpapatuloy ang grupo ni Seriri at nagulat sa dami ng estatwa at templo. Nagdesisyon silang magpahinga sa isa sa mga gusali at nakahanap si Yuzuri ng pambihis para sa kanila. Ni-review ni Shi-Ayon ng impormasyong mayroon sila sa ngayon, napansin niya na ang tao ay isang kapangyarihan na taglay ng lahat at kapag na-master ito ay magbibigay ito sa isang tao ng superhuman na kakayahan. Pero sinasabi niya na kailangan nilang mag-ingat sa paggamit nito dahil ang tao mismo ang buhay at kung sobra ang paggamit ay maaaring magdulot ng pisikal o mental na pagbabago o makaapekto sa alaala at kamalayan at sa pinakamalala, ang labis na paggamit ay malamang mauwi sa kamatayan. Nagtataka si Yuzuri kung ano ang dapat nilang gawin dahil ang elixir ng buhay ay hindi umiiral dahil hindi ito tatanggapin ng shogun. Ngunit sinabi ni Sagiri sa kanila na sinabi ng guro sa kanya na umiiral ito dahil ang pinuno ng kanyang nayon ay immortal. Gayunpaman, iniisip ni Yuzuri na baka illusion lamang iyon dahil kadalasang ginagamit ng shinobi ang mga ito upang lasonan at kontrolin ang mga bata habang bata pa sila. Sinasabi na ginawa rin nila iyon sa kanyang nayon. Natagpuan din ni Yuzuri na kakaiba ang kwento tungkol sa asawa ni Gabamaro dahil ang mga shinobi ay parang mga pawn lamang. Iniisip niya na baka hindi talaga umiiral ang asawa niya at baka isa lamang siyang ilusyon ng pinuno para pasiglahin si Gabamaro. Nakikita natin na tuluyan nang nawala ang alaala ni Gabamaro at naaalala lamang niya na siya si Gabamaro ang halo at nakikihalo siya sa tatlo upang makakuha ng impormasyon kung nasaan siya. Tinatanong ni May kung ayos lang siya at sinasabi niyang ayos lang ngunit nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya sa kanyang tao. Nagbabantay si Seriri sa gabi at sumama si Shi-Ayon sa kanya. Iniisip niya ang lahat ng mga taong nawala na sa kanila at nag-aalala siya para kay Gabamaro. Nagtatanong si Shi-Ayon kung gusto niya siya,
Ngunit nakikita ni Sagiri na nakakalungkot na sinusubukan niya ng todo makabalik sa kanyang asawa, pero baka hindi ito umiiral. Kahit na isang mamamatay tao siya, hindi niya iniisip na masama si Gabomaru kaya umaasa siyang muling makapiling ng kanyang asawa. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang lupit ni Gabomaru, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Kita-kits sa susunod na video.